Napatawad ng preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Go kasunod ng mga agam-agam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. At hindi lang yan dahil si Senator Sherwin Gatchalian na miyembro ng National People's Coalition o NPC Council of Advisors gusto ring ma-expel o mapatalsik si Go sa kanilang partido. Una nang nagbabala si Gatchalian sa paglitaw ng Pogo politics sa bansa kung saan ang mga sindikato sa likod ng Pogo operations ay may kaugnayan daw sa mga nakaupo sa pwesto. Inirekomenda na ng Department of Interior and Local Government o DILG na patawad ng preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Go kasunod ng mga agam-agam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan maging ang pagkakasangkot niya sa mga iligal na aktibidad ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. At hindi lang yan dahil si Senator Sherwin Gatchalian na miyembro ng National People's Coalition o NPC Council of Advisors gusto ring ma-expel o mapatalsik si Go sa kanilang partido. Ayon kay Gatchalian, tumakbong independent candidate si Go noong 2022 elections at saka lang nagpamiyembro sa NPC noong ito'y naupo na sa pwesto. It's not the type of members that we want for our party. Importante yung mga members namin ay mataas ang kanilang integridad, good moral conduct, and importante rin na hindi nasasangkot sa mga ganitong kriminalidad. Importante na ma-maintain namin yung integrity ng members ng mga NPC, or this will set a bad precedent. And in fact, when kumandidato siya in 2022, hindi naman NPC yung kanyang certificate of candidacy, yung kanyang independent siya. Nung nanalo siya, normal naman pag nanalo ka, umaalyado ka sa ruling party, umalyado siya sa NPC dahil ang buong Tarlac NPC. Samantala dahil sa pagkakasangkot ni Mayor Alice Go sa Pogo, una nang nagbabala si Gatchalian sa paglitaw ng Pogo politics sa bansa kung saan ang mga sindikato sa likod ng Pogo operations ay may kaugnayan daw sa mga nakaupo sa pwesto. Ayon sa senador, minamanmanan na rin ng mga otoridad ang mga kahalintulad na aktibidad sa iba't ibang lugar. May panukalang batas din siya na ipasara na ang Pogo. Ayon naman kay Senate President Jesus Cordero, kung ipapasara ang Pogo ay dapat lahatin at idamay na rin ang iba pang uri ng pasugalan sa bansa. Pero ayon kay Gatchalian, kumpara sa casino, krimen lang naman ang dala ng Pogo. Hindi natin pwede silang isama sa mga ibang casino businesses dito sa Pilipinas dahil iba yung kanilang activities. Ito criminal activities talaga ang Pogo. Ilan sa mga Manila congressman suportado ang pagpapasara ng Pogo, maging ang iba pang pasugalan tulad ng mga online gaming na kayang punteryahin ang mga bata. Maliban nga sa online, ay pwede na rin daw makapag-alok ng sugal sa pamamagitan ng text. Ang isyu ngang ito ay dapat na lang marisolba kaagad ng mga telecom. Sinulatan na namin sila through my office kung inaalaw nila talaga itong mga offering ng pagsusugal sa text messages. Kasi paano ba yan? May age restriction ba yan? Paano kung bata yung may hawak ng cellphone? I-click lang niya yung link. Pwede na siya magsugal. Dapat ang sugal hindi accessible. If you make it online, yung mga bata, titirahin na yung sugal. Yung baon nila, yan ang pinakamalaking kasalanan na pwede natin gawin sa ating lipunan.